Kung akala ninyo ay ang unang linggo ng impeachment trial ay matindi na, maghanda na kayo. Dahil ang ikalawang linggo ay maaaring maging turning point ng buong kaso. Ang unang mga testigo ay nagsilbing pundasyon lamang. Iyan ang unang mga ladrilyo sa isang estrukturang unti-unting binubuo ng prosekusyon. At ngayon, isa-isa nang ilalatag ang mga karagdagang piraso ng ebidensya upang mas palakasin ang kanilang kaso. Hindi na lang ito tungkol sa isang video o isang pahayag. Ang gustong ipakita ng prosekusyon ay ang kabuuang larawan, ang konteksto, ang mga kilos, at ang paulit-ulit na mga salitang nagdulot ng pangamba at kontrobersya. At dito nagiging delikado ang sitwasyon para kay Sara Duterte. Sapagkat sa bawat bagong testigo na haharap, sa bawat dokumentong i-authenticate, at sa bawat detalye na ilalabas sa Senado, mas lalong nabubuo sa isip ng publiko ang isang tanong. May sapat bang batayan upang maniwala na ang mga akusasyon ay hindi lamang tsismis o politika? At kapag nagsimulang maniwala ang taong bayan, lumalakas din ang pressure sa mga senator judges. Hindi maikakaila na ang opinyon ng publiko ay may malaking impluensya sa anumang makasaysayang paglilitis. Ang mga senador ay may sariling pag-isip at sariling pagpapasya, ngunit hindi rin nila maaaring ipikit ang kanilang mga mata sa sentimiento ng sambayanan. Lalo na kung ang mga ebidensya ay unti-unting nagtutugma. Isa pang malaking usapin na lumutang sa paglilitis ay ang sinasabing kultura ng karahasan at pagbabanta sa ating politika. Kapag ang pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa ay nasasangkot sa mga pahayag na may kaugnayan sa karahasan, hindi lamang reputasyon ng isang tao ang nakataya. Ang nakataya rito ay ang mensaheng ipinapadala sa buong lipunan. Ano ang matututunan ng kabataan? Ano ang magiging pamantayan ng mga susunod na leader? Normal na ba ang pagbabanta? Normal na ba ang marahas na pananalita? Normal na ba ang pag-uusap tungkol sa kamatayan na parabang isa lamang itong biro? Ito ang mas malaking issue na unti-unting inilalantad ng impeachment trial. At habang papasok tayo sa ikalawang linggo, asahan nyo na magiging mas mabigat, mas emosyonal, at mas kontrobersyal ang bawat pagdinig. Dahil hindi na ito simpleng usapin kung sino ang mananalo sa politika. Ang tanong ngayon ay, may sapat bang ebidensya upang kumbinsihin ang sambayanang Pilipino? At kung makukumbinsi ang taong bayan, susunod kaya ang mga senator judges? Ito ang mga tanong na maaaring magtakda ng kapalaran ni Sara Duterte sa mga darating na linggo. At kung magpapatuloy ang direksyon ng mga ebidensya na inilalatag ng prosekusyon, hindi maikakaila na ang ikalawang linggo ng impeachment trial ay maaaring maging isa sa pinakamapanganib na yugto para sa pangalawang Pangulo.